Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam naman natin na pangarap ng maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Marami sa ating mga anak o apo ang naghahangad na makipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng mas maging hawang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakapangarap na bansa ngayon ay ang New Zealand. Bakit kamo? Dahil bukod sa napakaganda at napakaligtas ng bansang ito, napakataas din ng sahod, libre ang kalusugan at binibigyan nila ng malaking halaga ang work-life balance o ang tamang balanse ng oras sa trabaho at oras sa pamilya. Pwede pa ngang isama ang buong pamilya kapag naging residente na doon. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 pinaka-in-demand na trabaho sa New Zealand. At sa dulo ng video, ituturo ko rin ng detalyado kung paano ang tamang proseso ng pag-apply. Pang-una sa ating listahan, healthcare workers, nurses at caregivers. Hindi na nakakagulat na nangunguna sa listahan ang mga nurse at caregiver. Dahil sa pagdami ng mga nagkakaedad o senior citizens sa New Zealand, napakalaki ng pangangailangan nila sa mga profesional na mag-aalaga sa kanilang kalusugan. Kilala tayong mga Pilipino sa buong mundo sa pagiging mapagmahal, maasikaso at magaling mag-alaga, kaya gustong-gusto nila tayong kunin. Mula sa mga ospital, klinika, hanggang sa mga aged care facilities o bahay aruga para sa mga matatanda, laging may bakante para sa mga Pinoy. Napakaganda rin ng benepisyo at mabilis ang proseso para makakuha ng residency o tuluyang paninirahan doon kung ikaw ay nasa medical field. Pangalawa sa ating listahan, construction workers at tradesmen, karpintero, mason, tubero. Laging may itinatayong bagong kalsada, tulay at mga bahay sa buong New Zealand. Dahil dito, uhaw na uhaw sila sa mga bihasang manggagawa sa konstruksyon. Kung ang anak o asawa ninyo ay magaling na karpintero, mason, tubero, plumber o kaya ay marunong mag-welding, napakalaki ng tsansa nilang makapasok. Hindi ito biro dahil sa New Zealand, ang mga tinatawag na trades o mga trabahong ginagamitan ng kasanayan ng kamay ay tinitingnala at binabayaran ng napakalaki. Mas mataas pa minsan ang sahod nila kaysa sa mga nakaupo sa opisina. Kung may sapat na karanasan at sertipiko galing TESDA, tiyak na madaling makakahanap ng employer. Pangatlo sa ating listahan, dairy farmers at agriculture workers. Alam nyo ba na ang New Zealand ay isa sa mga pinakamalaking supplier ng gatas at baka sa buong mundo? Dahil napakalawak ng kanilang mga bukirin at pastulan, kailangan nila ng mga taong mag-aalaga ng mga hayop, magpapagatas ng baka at magtatanim ng mga prutas. Ang trabahong ito ay saktong-sakto sa mga kababayan natin na sanay sa hirap at tiyaga sa bukid. Madalas, libre pa ang bahay o accommodation na ibinibigay ng mga farm owners sa kanilang mga tauhan, kaya buong-buo na naiipon at naipapadala ang sahod pabalik sa Pilipinas. Pang-apat sa ating listahan, IT professionals at software developers. Sa makabagong panahon ngayon, palaki ng palaki ang industriya ng teknolohiya sa New Zealand. Hinahanap nila ang mga magagaling gumawa ng computer programs, mag-ayos ng mga system at magprotekta ng data, cybersecurity. Ang maganda sa trabahong ito, karamihan sa mga kumpanya doon ay pumapayag sa work from home o kaya ay maluwag ang oras. Dahil kakaunti lang ang populasyon ng New Zealand, kinukulang sila sa mga sarili nilang eksperto sa teknolohiya, kaya kumukuha sila ng mga magagaling na isip mula sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Panglima sa ating listahan, chefs at hospitality staff. Ang New Zealand ay isang napakasikat na destinasyon para sa mga turista dahil sa ganda ng kanilang kalikasan, bundok at mga lawa. Dahil dito, laging puno ang kanilang mga hotel, restaurant at mga kafe. Matindi ang pangangailangan nila sa mga magagaling na chef, lalo na yung mga may kaalaman sa iba't ibang lutuin sa mundo. Pati na rin ang mga hotel managers, bakers at mga eksperto sa paggawa ng kape o barisa. Kung may padila kayong nagtatrabaho sa mga sikat na restaurant o hotel dito sa atin o sa mga cruise ship, napakagandang oportunidad nito para lumipat doon. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, mechanics at automotive technicians. Dahil maraming farm, malalaking truck at syempre mga pribadong sasakyan sa New Zealand, napakalaki ng demand para sa mga bihasang mekaniko.
Lalo na yung mga tinatawag na heavy diesel mechanics o yung mga nag-aayos ng mga malalaking makina, traktora at bulldozer. Ang mga Pilipinong mekaniko ay kilala sa pagiging maabilidad. Yung tipong kahit anong sira ay kayang gawa ng paraan at kumpunihin. Napakataas ng pasahod sa mga mekaniko doon at madalas ay nag-aalok pa ang mga employer ng libreng training para mas lalong gumaling ang kanilang mga tauhan. Pang-7 sa ating listahan, truck drivers at heavy equipment operators. Ang ekonomiya ng New Zealand ay nakadepende sa pagdadala ng mga produkto tulad ng gatas, karne at kahoy mula sa mga probinsya papunta sa mga syudad at pantalan. Kaya naman walang tigil ang biyahe ng mga malalaking truck doon. Kung ang inyong kapamilya ay may malaking lisensya at may mahabang karanasan sa pagmamaneho ng mga 10-wheeler truck o pag-ooperate ng mga forklift, crane at excavator, napakalaki ng pag-asa nila. Maganda ang batasan New Zealand pagdating sa mga driver. Mahigpit nilang ipinapatupad ang sapat na oras ng tulog at pahinga, kaya ligtas ang biyahe. Pang-8 sa ating listahan, teachers o mga guro. Ang edukasyon ay napakahalaga para sa mga Kiwi, ang tawag sa mga tao sa New Zealand. Sa ngayon, nakakaranas sila ng kakulangan sa mga guro, lalo na sa mga nagtuturo ng science, math at sa early childhood education o yung nagtuturo sa mga maliliit na bata sa preschool. Ang mga Pilipinong guro ay kilala sa sobrang haba ng pasyensya at husay sa pagtuturo, kaya marami na tayong mga kababayan na piniling ipagpatuloy ang kanilang propesyon doon. Kailangan lamang nilang ipa-assess o ipasuri ang kanilang mga lisensya at karanasan para makapagturo doon. Pang-9 sa ating listahan, engineers, civil, mechanical, electrical. Kakambal ng pag-unlad ng kanilang mga gusali at infrastruktura ay ang pangangailangan nila sa mga mahuhusay na inhenyero. Mula sa pagdedesenyo ng mga kalsada na matibay sa lindol hanggang sa pagpaplano ng mga linya ng kuryente at makinarya, laging may nakalaang pwesto para sa mga magagaling na engineer. Napakalaki ng respeto ng New Zealand sa propesyon nito. Kapag ikaw ay nakapasok bilang engineer doon, mabilis mong madadala ang iyong asawa at mga anak at ang mga anak mo ay libreng makakapag-aral sa kanilang mga magagandang pampublikong paaralan. At ang pang-10 sa ating listahan, electricians o mga elektrisyan. Kagaya ng mga karpintero at tubero, ang mga elektrisyan ay itinuturing na napakahalagang manggagawa sa New Zealand. Bawat bagong bahay o gusali ay nangangailangan ng ligtas at maayos na linya ng kuryente. Kailangan ng matinding pagsasanay at tamang sertipiko bago ka maging isang rehistradong elektrisyan doon. Pero kapag nakuha mo na ang lisensya nila, napakalaki ng kikitain mo kada oras. Maraming Pinoy ang nag-uumpisa muna bilang assistant hanggang sa makapasa sila sa mga pagsusulit doon at tuluyan ng maging ganap na lisensyado. At para sa panghuling bahagi, paano nga ba mag-a-apply? Mga kaalaman na hinog, mahalagang malaman ang tamang proseso para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Narito ang mga tamang hakbang. Una, ayusin ang inyong resume o CV. Ang format doon ay iba sa atin. Ayaw nila ng mga litrato o haba-habang impormasyon tungkol sa buhay mo. Ang gusto nila ay maikli, direkta sa punto at nakasentro sa inyong skills o mga kakayahan at karanasan. Pangalawa, maghanap ng trabaho sa mga lehitimong website. Ang pinakasikat na website sa New Zealand ay ang seek.co.nz at ang Trade Me Jobs. Dito nyo makikita ang mga kumpanyang naghahanap ng mga manggagawa mula sa ibang bansa. Pwede rin kayong maghanap ng mga lehitimong ahensya dito sa Pilipinas na nakarehistro sa DMW o Department of Migrant Workers, dating POEA, upang makasigurong ligtas. Pangatlo, pagdutihin ng English. Karamihan sa mga trabaho at visa applications doon ay nangangailangan ng patunay na marunong kayong magsalita at umintindi ng Ingles. Madalas ay kinukuha ang pagsusulit na IELTS o PTE, kaya magandang mag-review ng maaga. Mga kaalamang hinog, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay isang malaking desisyon at hindi madali ang mawalay sa pamilya. Ngunit kung ito ang hakbang para guminhawa at umasenso, ang New Zealand ay isa sa pinakamagandang bansa na pwedeng piliin. Ibahagi natin ang video na ito sa inyong mga anak, apo, kamag-anak at mga kaibigan na may pangarap mag-abroad para magkaroon sila ng ideya at pag-asa.
Laging tandaan na sa sipag, tiyaga at dasal, walang pangarap ang hindi kayang abutin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagpalain po tayong lahat ng may kapal.